Hello, what's up mga lods? What's up mga lods? So ngayon, may bago na naman tayong topic na i-discuss. So tinawag ko itong library management system. So papakita ko rin naman sa inyo yung flow ng ginawa kong system. Gamit pa rin yung ating program or MERN stack yung ating gamit dito. So yun. So ano ba purpose ng library management system na to? So ang purpose ng library management system na to, siyempre tayo, na-encounter natin, estudyante tayo, is punta tayong school, kunwari, punta tayong library, manghiram tayo kung paano kung marami kang kasabay na humiram ng libro, diba? So hassle yun. Ngayon, ang ginawa ko is gumawa ko ng isang website ng library management system. So ang purpose nun is para hindi na tayo, or pwede na tayo doon manghiram through online ng libro. So pipili lang tayo ng libro na ating hihiramin, tapos ilalagay mo lang doon kung ilang araw mo siya hihiramin. Pero once na nagkaroon ng reject or sira yung libro na hiniram mo, is siyempre yung library or admin doon sa library is ano ang kanang charges kung magkano yung babayaran doon sa nasira mong libro. So yun, so ayun, yun lang. So, bali, iraran ko muna yung aking system o website. So, mag-new terminal lang ako. Ang unang iraran is yung node, yung ating node. So, ito kasi yung ating connected to sa backend. Pinaka-server natin ito. Node moon server.ds. So, yan. After ko iran yung node na to, pinaka-server natin, kasi ito yung pinaka-backend natin kasi, iraran ko naman natin yung front-end, yung React. So, ang pinaka-front-end natin is naka-folder ito, front-end. So, yan. Sama-sama dyan yung mismong lahat dyan ng so, itsura nung mismong library system. So ayan, yung pinaka front-end design, andyan na function na kukunik ka dun sa dito sa backend natin. So ayan, gawin muna natin is isi-cd muna natin tong folder na to, yung front-end, para ma-error natin siya. cd front-end. So enter ko lang. Ayan, na natin yung folder. Pwede na natin siyang i-run. So, sa dalawang uri kasi yung React. So, React Bit kasi to gamit natin dito. So, mayroon namang isa yung React lang talaga. So, pag ni-run kasi yung isa, yung React lang, yung parang core React. So, npm start naman yun. So, ito naman yung React Bit. Pag run naman sa kanya, npm run dev. So, ayun yung sa kanya. Oops, wait lang. Buti hindi ko na-enter. So, yan. Once na lumabas na to, i-hold ko lang yung control, tapos click ko tong kulay na to, sky blue na to, na localhost 5173 para mag-run na siya. So ayan, ito na yung itsura ng ating library management system, yung pinaka una mong punta, pinaka front end. So meron siyang nag-slide to, automatic to nag-slide. So ayan, nag-slide dyan, tinatamad lang siya mag-next. Mayroon, ito, login, tapos sa register. So, sa register naman, ginawan ko to ng validation. Once na click mo agad yung button na sign up, hihingan kanya ng validation. So, real time po yung validation niya. Si React, diba? So, anong gamit nating validation? Dyan. So, punta lang kayo dito sa Formic. So, ito yung ating, ayan, itong ginamit nating validation para dyan. So, Formic, basa-basa kayo ng documentation niya, Formic. So, ayan, docyo, kung paano gamitin yan. So, papasilip ko sa inyo yung code ng ginamit ko dyan. So, punta lang ako dito sa front end na folder, then src component sign up validation. So, bali ito, Formic tsaka YAP yung combination natin dyan. Pero almost Formic yung ginamit natin yan. So, ganito yung kanyang napaka-isip.
napaka-iksi lang. Hindi katulad ng Laravel, kasi doon sa Laravel is meron din naman siyang validation pero nasa pinaka backend niya. So ito naman, siyempre JavaScript pa rin naman to. Library naman to ng JavaScript. So yan, yung React. So ito, ayan, yung style na. So nasa inyo na yan kung paano mo customize yung validation na gusto mo. So ganito lang ginawa ko. So gusto ko ma-accept siya ng character, tsaka number, tsaka space. Ayan, pwede mo siyang, sorry, naka-reject yan. Mayroon kasi siyang reject ditong ano na to. So ayan, may mga reject sila. So pwede mo siyang gamitin. Laruin mo na lang yung validation mo. Napaka-iksi pa ng validation niya. So ito yung, so i-call mo lang sign up niya dito sa register. Ayan, bali dito siya. Call mo siya dito. Ayan. Ayan, call mo siya dyan. Tapos, na-exceed yung ginawan yung ano niyan. So ayan, kinol ko siya para ma-include natin yung validation natin dito sa mismong register. So, bali, ang pinaka-ano niyan dito, ayan. Mayroon siyang handle blur, handle change, mga ganun. So, ayan yung tsura ng ating register. So, yan. Sa code. Bali, ito siya. So, yan. Ngayon, ano naman gamit nating pang-design dito sa ating front-end? So, ang ginamit natin dito is, as usual, React. React Bootstrap. So, punta lang kayo dyan. React Bootstrap. Ayan. So, hindi lang to. Yung React Bootstrap yung ginamit ko dito. So, dalawang Bootstrap ginamit ko para dito sa library management system. Bali, ito yung isa. Copy ko lang. Copy ko lang yung isa. So, ayan. So, maganda rin. Bali, dalawang naka-install sa akin na Bootstrap para dito sa library management system. So, dalawang front-end yung ginamit kong pang-design dito. Ito kasi, kinaganda naman itong isa. Ito, bisitahin nyo lang tong yung natin, baka hindi naka-record yan. devwares.com. Tapos, ang nagandahan kasi ako dito is mayroon siyang package ng table na. Yung table niya kasi dito is mayroon siyang mayroon siyang data table. Ayan, yun yung hinahanap ko kasi nga. So, punta lang tayo sa table. So, ito, data table. Napansin nyo, dito is meron siyang process search. So, paano siya gamitin? So, as usual, punta lang kayo dito sa pinaka-top. So, sa left, click nyo itong installation. Tapos, may iraran lang kayo. Dito nyo iraran kung nasa folder kayo na front-end. Kunwari, naka-folder naman yung mga design. Dito nyo lang iraran. So, kasi nakaran yung aking front-end, pwede kayo mag-open ng new terminal. So, dito nyo lang paste tong ito. So, yan. Ganyan lang. Copy mo lang. Paste mo dyan. So, ganyan. So, enter. Hindi ko ma-enter. Meron na kasi ako yan. So, paano mo nalaman na na-install na yan? So, dito nyo makikita sa package.json. Ayan. So, dalawang bootstrap. Ito nga. Bootstrap lang naka-install dyan. Ayan. So, mayroon din yan. Itong ginawa ko na to is mayroon din siyang detect offline. So, once na wala akong internet, so, magsasabi yung ating website na you have no, or you are not connected to the Wi-Fi internet. Yun. So, ayan real time siya. So, pag, naglagay lang tayo, so, automatic. So, naglagay ako ng special character. Nilagyan ko ng ibang special character. Napapansin nyo, hindi in-accept yung special character. May nilagay kasi akong ganito kaya in-accept niya. Ayan. So, sa password naman, nagana ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi match. O, ayan pansin nyo? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, real time siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako, 7 ko. Napansin nyo? Diba? Yun yung kinaganda sa kanya. So, yun. Ngayon naman, paano naman yung backend natin?
paano naman siya, paano malaman o paano mapagana yung backend mo dito sa Node. So, dito naman, unang-una ako sa yung ginawa is, siyempre na mayroon na pala akong front end. So, almost nasa sa inyo naman kung saan kayo sanay, kung gusto nyo back end unahin o gusto nyo front end. So, kapag nag-test naman kayo sa back end, either, ito lang recommend ko sa inyo kasi naka-API si Merstack is naka-API yung kanyang so, ito yung ating server sa Node. So, yan. So, ganito yung, so, naka-ANB yan. Itong part na to is kinol niya yung mga laman ng ANB. So, dito naman sa ANB yung nakakonect yung ating database. So, punta lang kayo dito sa MongoDB. So, dito. So, anin ko muna, MongoDB. Punta lang kayo dyan, MongoDB. MongoDB.com. So, enter natin. So, ayan. Click mo na itong sign in. So, nasa inyo yan kung saan mo i-connect. Either sa Google or GitHub. Almost naman. So, automatic nagpumunta siya to. So, paano ba gumawa ng database dito? Punta muna kayo dito sa network access sa baba. So, ang ginawa ko dito is dinipol ko nga sa 0.0.0. Ganun. Tapos, basta nakagawa na kayo dyan, ito lang yung add IP. Yan. Gawa lang kayo dyan. After nyo gumawa dyan, punta naman kayo dito sa database access. May ginagawa rin dito, ayun, add new database. Gawa lang kayo. So, bali, ito yung nagiging password, user code. Kung napapansin nyo dito, ayan o, yung YouTube. So, ayan yun. Tapos, after nyo dyan, punta naman kayo dito sa top. Ayan, sa baba ng deployment, yung database. Click nyo lang yan. Tapos, punta kayo dito sa browse collections. Click nyo lang yan. Dito na makikita, or dito ka makapag-create ng database. Create database. Ayan. Basta nag-create ka naman database dito, ito yung pinaka-table nya, collection name. So, maglagay lang kayo ng default na either test. Ganun lang. Hindi naman nire-recommend dito gumawa ka ng table na may mga nilalagay na row, ganun. So, ang mahalaga kasi dito is dito sa ginawa mong schema. So, once na okay na yung schema, na-test mo na siya sa Postman, dito sa Postman, hindi lang naman sa Postman, sa ibang pang-test ng API, either dito, tatlo naman ginagamit kung pang-test ng API. Insomnia, Postman. So, ito kasi maganda sa mata. Ayun, dilim, tapos dilaw yung green, di ba? Naman sa kung mataas-taas naman yung RAM, okay naman yung RAM ng computer mo, is sobrang taas kasi nito, lalo naka-open yung Google nyo, naka-open yung Visual Studio nyo, tapos naka-open tong Postman, tapos yung RAM mo is 4 GB. GG ka na, kawawa. Maghintay ka ng maglalag talaga. So 8 GB pa nga lang, 8 GB pwede na rin, pwede na, 8 GB. So ito kasi naka 16 GB ako, tapos yan. Now test natin mamaya yung API dito. Ayan, ito yung pag-test natin ng API. Pwede tayo mag-test dito ng test natin yung login, yung add, edit na ginawa natin. So, yun yung dito sa server. So, ayan, ito yung mga ginawa mo dyan. Ayan, test mo yung mga ginawa mo dito. So, ito lang ginawa ko. Nirekta ko muna siya sa server para isang line na lang siya. Pwede mo lang itong hiwalay. Ayan. Ayun, tapos, yan na, ito yung natin. Punta na tayo dito sa pasukin ko muna yung lagyan mo na yung admin at so may dalawang rule to, admin tsaka student. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So default natin is password 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos yung email niya is admin. Pwedeng so napansin nyo mayroon ditong parang success login. So, ang gamit naman natin dyan is Reactos. So, Reactos. Punta naman kayo dyan. Ang daming ginagamit, diba? Ayan o, Reactos. Yan. Reactos. Ayan, napapansin nyo, ang dami niyang
ang daming inaan dito na, ayun o, top, center, so ayan, gamit natin, yan, position top. So marami naman ano ng Reactos. So mayroon may isa pang ginawang Reactos eh. Ito ata. So ito yung ginamit nating Reactos. So paano naman gamitin yan? Install nyo lang to. So ito yung Reactos Tipay. So pag na-install nyo yan, hindi pa yan eh. Need nyo ilagay yung sa front end dito sa may ilalagay dito kasi sa SRC sa apps.jsx. So need nyo itong ilagay yung CSS na dito. Kaya yung dalawang to mahalaga kasi yan. So sa kanyo na kunwari punta naman kayo doon sa register. Yan yung ginawa natin kanina, component, punta ako register. So paano naman siya ilagay, paano i-apply? Ganito lang siya i-apply oh. Tayo dito, wala pala dito sa top. Ayan, ganito lang. Ayan oh, toss success, toss error. So i-ano nyo sa document niya kung paano, kasi ayun naman sasabihin na may mga sample naman siya. Magbabasa ka ng documentation dito, matyaga kayo, yun magagamit niyan. So ayun, magsasabi naman yan dito, may mga documentation naman yan dito, basahin nyo na. Pwede nyo i-click yung documentation dito. So documentation dito, so ayan. Ayan, ang dami naman yan dito na sample. Ano nyo lang, basa-basa lang kayo ng documentation nya paano gamitin. Pero yun na nga, ganito lang yung kapag success, dito nyo ilagay sa part na to. Tapos dito pag error, sa catch sa ilalim, dito sa error. So mayroon pa kayong yan dyan, ito need nyo naman yung import para lumitaw yung ano na yan. So yung toss na yan. So yan. So ito, pinasok muna natin yung admin. Nakita ko lang sa inyo yung laman ng admin. Ito nga. So paglagin niya, ito yung unang bubungad sa kanya sa admin. So sa books, so bali ito. So nagsisave pala tayo ng image sa mismong MongoDB. Yung iba kasi link or ang tinutukoy ko kasi Google, kunwari ano ba to, mag-ano tayo ng hotdog, kunwari hotdog. So tinutukoy ko ito. So ito, ayan o, copy mo lang yung address. Yan, kinakopy yung address tapos para ma-save yung image. Tayo talaga, literal na sinave talaga natin yung path ng image dito sa database. Kung sisilipin mo, naka base 64 ako dito. Ayan ako muna, refresh ko muna dito kasi isa pa lang na-save natin. So wala yung folder dito na pinagsisavean sa mismong ano natin, sa front end o sa back end. Wala yan, walang tayong sinave na image dito. Sinave talaga natin dito sa mismong database ng image na yun. So yan, naka base 64 pa. Basta naka base 64 to yung pag-save nito ng image. At kaya wait lang, punta lang tayo dito sa table books. So ayan o, naka base 64 diba? Ayan o, i-hover ko So ayan yung ano niya, pag-save. So ano naman code niyan para sa image? So punta tayo sa ating, hanapin muna natin ba? Punta tayo dito sa, kasi admin yan admin side. So binukod ko yung folder para sa admin, binukod ko yung folder para sa student para hindi na tayo malito. Books, dito sa books. So mapapansin nyo dito sa books is ayan. So nagkaroon ko ng base 64 dito. Ayan, convert to base 64. So kino-convert niyo yung image. So kunwari yung yun nga, in-upload ng image, i-convert niya sa base 64 yan para magganito, parang naka-encrypt siya ng ganito. Ayan o, yan, ganyan kadami. Ayan, tapos kukul mo lang tong convert base 64 na yan dun sa image na i-upload mo. So pinul ko lang siya dito, haba na no. So ayan o, on change. So ayan lang.
Tapos sa backend ganun same lang naman. Wala namang ano sa backend. Ganun pa rin naman. Parang nag-add ka lang ng parang dito. Normal na ganito. Basta dito lang yung base 64 sa pinaka-front mo. So, yun. Yun na nga. So, isa pa lang image yung inad natin. Iyon ay map. So, yan. So, magdadagdag pa ako ng English. Pangalan natin map. So, Jomar. Alam may nakasave dyan. Yan na natin. 3. English. Book English. So, save ko lang. So, ayun na pa. So, add book successfully. So, ayun yung tinutukoy nating toss. So, dito siya. Saan yung toss na yun? Nawala yung toss natin. So, yung sa toss react. So, ayan. Ayan. So, ito sa dalawang toss. So, parang ito yung gamit natin. Ayan na. So, yung green na to. So, ayan. Yun nga. Install nyo lang to. Ayan yung install yan. Kasi yun ang magamit tong toss na to. So, ayun naman, yung document, copy nyo daw to. So, saan nyo copy yan? Dito sa yung app.jsx. Ayan, copy mo muna dyan. So, saka mo i-apply doon sa, kunwari sa register. Ayan. I-import mo naman itong isa. Na-import mo na yan. Ayan, doon sa mga gamitin mo sa register. Lagi mo sa ano pang side. Ayan, ginamit ko nga doon sa pag-add ng yan nga, ng books. So, pag ma-import nyo na doon sa mga part, pwede mo itong gamitin na ganito. So, toss success, toss error, yung gano'n. So, yan. So, yun. Naka-tips, diba? Para mayroon naman tayo ng hindi lang, meron namang isa. So, pwede man na sweet alert. Pero gusto ko yung toss na yun, sweet alert. So, yan. Meron naman, sweet alert. Gusto nyo rin na, so, yan, ganyan. Meron, diba? So, sweet alert naman tawag yan. So, yan, test nyo. Yan. Pero ako, gusto ko toss. Ang ganda na ako sa toss, eh. So, yun lang. Yan, ang ganda kasi siya. Alit, tsaka parang naglo-load yung ano. So, yun. Yun nga. Yun. Ito yan. Yan na yung inad natin. Yung English. Diba? So, napansin nyo is naka-base 64 yung ano yan. Kuha niyan. Ang code naman natin dyan para ma-fetch yung yung part na yan is book. Punta lang tayo ng book. Ito, ganito lang siya yung kapag wala akong laman, so yan, that equals to yun nga, blank or null. Tinutukoy natin dyan is dito pag walang laman sa atin. So empty talaga. Pero kasing may default kasi na null, may default na talagang lang, double quotes lang. Yan. Kapag empty yun, ilalabas nyo yung or wala kang in-upload na image, ito, ilalabas nyo yung pinaka-default na image. Pero once na may in-upload ka na image, ito, kukunin niya tong sa dulo. So, yan. So, ganyan lang yung ating condition dyan. Yan. Ayan yung condition natin sa paghatak ng image. Tapos, so ito na nga, yung isang button na ginamit ko, yan. Yan yung sa isang bootstrap, tsaka yung literal na React bootstrap. Diba? So, yan. Nilop natin, namitan natin ng map. Siyempre, almost map naman talaga ginagamit. So, ito, mahaba na yung code natin. Use effect, ganun lang din naman, update. Mayroon pa tayong isang, dito. Paano naman may isang user na loko-loko, tinetest nila pumasok sa admin na hindi pa nakapag-login. Try natin mag-open ng another tab, another browser. So, cognito na lang natin. So, ngayon, nakita ng user na yon, admin books, or kaya dito. Pwede dito. So, tinext niyang i-copy to, or
kung gusto niya i-type niya, tinype niya, kinopy niya yan. Ang ginawa niya, tinetest niya itong ating ginawa kung makapag-shortcut siya na hindi siya nakapag-login. So, paste ko dito sa incognito. Papansin, i-rerecta yung user na yun, o sabihin natin yung hacker na yun dito. So, paano naman gawin to? Kung i-rerecta yung user or yung nagtatangkang pasukin yung admin no, hindi nakapag-login. Paano naman gawin to? So, dito naman siya ginagawa sa nav. Dito sa ating, close ko lang muna yung component. So, dito ko nilagay sa nav bar link. Ayan. So, ayan. Ito, not found. Naggawa lang ako ng not found. Ito yung not found natin to. So, ito yung ito yung ano, in-include lang natin yung not found na to. Or tinawag natin doon dito sa nav bar link. Tinawag natin tong design na ito dito sa nav bar link. Ayan. So, yan. Ibig sabihin itong ang tinutukoy kasi niyan, kung mali yung URL wala dito sa listahan ng mga route na to, kunwari, aksidenteng ganito talaga spelling niyan, nilagyan ng yan ang tinutukoy niya. Wala tong link na to dito sa routes dito. So, kaya, i-rerecta ka niya dito sa not found. Ayan, yung tinutukoy niya dyan. So, ibalik natin. So, may S yata. So, di ba? So, yun. Yun yung purpose nun. So, ngayon, siyempre, ilalagin ko yung user. Nakagawa na kasi ako ng user, ilalagin ko lang. Pero magagawa tayo ng isang user. Lagin ko lang. Yan. Lagin naman ako ng user. Kasi doon admin yung inopen natin. User na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, enter or click yung sign in. So, ayan, login. Kung napapansin nyo, yung laman naman ni student is dashboard, books, borrow. Compare natin doon sa isa. Ayan. Compare natin dito. So, dashboard. So, wala. Profile. O, napapansin nyo, hiwalay talaga. Yung student doon sa admin. So, ayan. So, meron din tong expiration. Yung na to. Nilagay ko lang to yata ng 1 hour. So, ang nilagay ko sa backend. Once kunwari, 1 hour, naka-stay lang to. Ayan, hindi mo ginagamit. Automatic, ilalog out niya yung system. Yung nakalagin dito, ilalog out niya automatic. So, yun. So, ginawa-gawa naman dun sa backend yan. Nade-detect. So, yun. Para maiwasan din na yung account natin, nilagyan natin. Pwede mo ilagay, hindi lang 1 hour, pwede mo lagyan ng, 15 minutes, gano'n. Gusto mo 1 day, gano'n. Kasi, ayun yun lang, araw yung, or araw, or days, or minutes yung ilalagay. So, ito naman, sa borrow book. So, ito yung style nung sa student. So, ito yung tinutukoy ko. So, di ba kasi tapos yung iba dito? So, nasa books pa. Masyado kasing matagal gawin yung, papansin yung, hiwalay yung ating admin, hiwalay yung ating student. Tapos, ayan nga, mapapansin nyo sa admin pa lang, madami na itong laman wala pa kang iba So, ito pa nga lang isa pa lang yan isa pa lang yan sa books pa lang pag-add pa lang ng books, add, edit, delete sa admin. So, ayan, papapansin nyo. Ayan na agad yung ating code. So, paano naman kapag gusto ko, kasi minsan na-arrange ko pa yung code right click nyo lang, control A nyo lang, tapos right click, tapos click nyo tong format document para automatic maayos nyo yung code. Lahat yan maayos na. Malinis. So, ganyan yung style ng ginawa niya. So, ganito talaga yung style ng ng code, pag-arrange niya once na ginawa niya. So, yun. Tapos, ito yung ating
pag nag-student tayo, nag-login tayo, ito yung ating makikita dito sa books. So dito naman sa admin, ang makikita natin, nag-add siya ng books, edit, tsaka delete. Tapos dito naman sa student, ganito yung itsura niya. So dito naman, ito yung sinasabi ko, how many days you're borrowed. It means, kung ilang araw mo hirawin tong mathematics, kunwari 7 days, para masteral mo yung mathematics na yan. So click mo lang itong borrow. Sino ba nakalagin dito sa profile? Scenario. So check mo na natin sa database kung may table borrow. Dito kasi mag-a-add yung hiram. So 0 yung laman ng table natin. Ngayon manghihiram scenario ng books ng math ng 7 days. Tapos pag click ko itong borrow book, kailangan ma-save sa ating MongoDB. So ayan, added borrow book successfully. So ngayon, refresh natin tong ating MongoDB. Check natin kung pumasok. So ayan na si Nario, ayan o. So kinuha din natin yung kanyang ID, pinaka-unique ID niya. So mayroon siyang reference code. So naka-ano lang yan, itong reference code na ginawa natin is naka-random siya. Gumawa lang ako random number tsaka character na ganun, special character. So yan, gawa ko na ganyan para mapasok. So ito kasi, ang purpose ko kasi dito sa reference code, basta na-approve na siya ni admin, yung student na yon, ipapakita niya doon sa library, doon sa library na pupuntahan niya sa school. So papakita niya yan, yung reference code na yan, kung approved na siya, para ma-claim niya na yung books na hihiramin niya doon. Yung math nga, 7 days. Pero yun nga, once na binalik ni student yun doon sa library, titingnan, do-double check kung may sira o hiniram niya, okay, maganda eh. Tapos binalik ko sa akin, ba't to may sira, may damage na yan. Hiniram ko yun sa'yo, walang damage yan. So doon siya papatawan ng charge nung nakatawa ka doon sa library. So kung magkano yung babayaran doon sa nasira niya. So yun ang purpose kong gagawin para dito. At hindi na pumila yung bawat estudyante pa doon sa library. So diba, hindi na puro online na lang. So napapansin nyo dito sa React, once na i-log out ko yung admin, hindi naman ito maapektuhan yung isa. So yan, diba? Sa ano naman kasi, hindi katulad ng PHP, kapag nilog out mo to, affected na yung session ng kabila. So pag napansin nyo naman, ito, inaganda niya kasi parang naka-ispa kasi ito eh, no? View page natin, ayan lang yung papakita niyang code. Madamot si React, no? Hindi niya papakita yung ibang code eh. So hindi katulad ng gawa sa Laravel, gawa sa may kita mo yung CSS dito, yung mga so yan, ito lang, pag click mo ito pa rin yung i-review sa'yo. Pero papansin niyo naman ang kalat-kalat ng code niyan dito, diba? So ang dami niyang code dito, dito nakikita. So yung kinaganda ng React Bit. So ganito yung itsura ng React Bit yun. Ganyan yung itsura niya. Yan, ganyan yung ipapakita sa'yo. So yan, yun yung ano natin. So yan, scenario. Ngayon, wala pa tong search, gagawin ko pa lang. Tapos itong borrow books, ito. Sa borrow books, gusto ko makita yung hiniram niyang mathematics dito sa borrow books. Yung mga hiniram niyang libro, hindi lang yung ibang libro pa. Tapos sa admin, naka-all lang yun. Pero dito, kung si Nario is nanghiram ng math, hindi pwede makita ng ibang user na hiniram ni Nario yung math, hindi makita. So gusto ko si Nario lang makakita nung hiniram niya. Pati sa return, gano'n. Ayan. So sa return dito, lalagyan ko naman kung may na-damage siya sa return or wala. Iano ni admin. So maglalagay ako ng status dito kung na-damage or goods yung hiniram niya. Dapat kung reject ay mayroong damage, yun nga, magkakaroon siya ng charge doon sa libro. So profile dito, ilalagay natin yung profile nung nag-login. So parang pwede siya maglagay ng siguro image niya.
Pwede niyang i-update yung kanyang account. Yun ang purpose natin. Tapos, scenario yung nakalagin, di ba? Yan. Check na, ay, si ano naman, pilagin ko si Jen, isang user, ay isang student. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, login ko to. Yan. So, si Jen, pwede siya manghiram din ng math, pwede siya ng English, o iba pang libro. So, test natin dito ulit. Refresh ko muna dito sa Baro Books. So, ayan, napapansin nyo, easy. Yun nga, yung kaninang hiram, sinari lang pa yung nanghiram. Ngayon, si Jen naman, ang gusto manghiram ng English. Ilang araw niya hiramin? 5 days. Baro Book. So, add Baro Book successfully. Punta na tayo. Refresh natin tong ating MongoDB. Natin kung pumasok yung ano ni Jen dito, pangalan. So, ayan o. Pumasok yung Jen Onrobia. So, ina natin is student ID niya is ito. So, di ba, nakuha natin yung sino yung nanghiram. Napipilter natin. So, ito yon. So, internet. Wala nang internet pa. Sorry. So, ayan yung lalabas kapag nawawala internet. Real time si React, diba? Pansin nyo. Wala na ako ng internet saglit na agad. Na-detect niya na agad. So, hindi ko na inaan eh. So, books. Ayan. So, ito. Sana mayroon kayong natutunan. So, ano naman tayo dito sa register. So, create ako ng ibang student. So, BA, tapos A15, tapos Maria, para matest lang natin kung gumagana naman yung registration. Kung every type ko is nakaabang na agad yung mga validation, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung kinaganda ng formit, tsaka YAP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ko, detect nyo na agad. So, ayan. Sign up. So, ayan, save Maria Toledo. So, test natin si Maria Toledo. Yung ating ginawang bagong student member. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, login successfully. So, ayan, welcome ulit, diba? So, yun. Diba? Okay na. Ayun, sana nagustuhan nyo itong ating ginawa. May naman kayo natutunan na logic sa paggawa ng library. So, iniba ko lang yung style na paggawa ng library system. Dito naman sa Postman, ito ang sinasabi natin. So, punta ako dito sa paano natin ipetest. Halimbawa, ang dami ko nang nakasave dito. API login tayo. So, API. So, ang tinutukoy nating localhost kasi nag-run yung ating node dito. Nag-run niya ng yung port niyan is 3,000. So, ayan o. Hanapin natin yung 3,000. So, dito yan sa ALB. Ayan, port 3,000, diba? So, pwede nyo baguhin 3,000. Nasa inyo, kung may same port, pwede nyo baguhin yan para hindi silang nagtatalo. Kasi, conflict yan. So, yan. Tapos, test kasi natin yung login. So, ayan yung login natin. So, ito yung kinukol natin. Tapos, plus, ito, yung localhost. Kasi 3,000 siya tumatakbo. 3,000 kasi yung natin yan, 3,000. Local, tapos idudugtong nyo lang dito yung API. So, paano naman yan dito? Punta lang kayo dito sa body. Ayan, inano ko pala dito. Tapos, JSON ay body row. Tapos, click nyo lang yung JSON. O, select nyo yung JSON. So, nar 1, 2, 3, 4, 5. So, tingnan natin kung gagana yung 1, 2, 3, 4, 5. Alam ko 6 yun. So, invalid password. So, ganyan pag-test ng API galing dito sa ginawa mong server dito sa pinaka-backend mo sa node. So, yan. So, lahat pa ganyan. Yan, isa-isahin mo. Ang ginawa ko kasi dyan, ginawa ko parang hindi mahaba. Ino-close ko siya. Hindi nakaka-ano. Kasi, ang daming code niya kapag hindi mo inan eh.
So, yan. Paano na, ayan, oh, invalid password. So, it means, sabi niya, tama naman siya, invalid password. So, saan nakikita yung invalid password niyan? Nilalabas dito yan sa ating, ito. Kasi naka-JSON nga siya. So, every API kasi is naka-JSON format. So, yan. So, ayan, napansin nyo, 1 hour. Yung nilagay kong expiration. Ang tinutukoy niyan, once na 1 oras, tapos, mag-re-reset to or maglalagaw to automatic yung ating system. So, yun yung tinutukoy niya. Ngayon, gawin ko ng 6 kasi alam ko 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung kanyang password. So, ayan, napansin nyo. Okay, yung status na. Ayan, nakuha niya. So, itong part na to is binabato niya yun dun sa ano, parang pinaka-cookies natin yan. Ito, mayroon kasi tayong cookie parser. Yan. Sobrang halaga natin yung cookie parser. Need nyo i-install yan. Para makuha natin yung cookie nung nag-login. JSON, web token, cookie parser. Yan. Mahalaga sa akin. So, wala pa akong inanong middleware kasi iano ko lang muna yung middleware sa sunod. Hindi ko pa ito naman tapos. So, yan. Ayun, sana may nakuha kayong idea dito sa ating ginawang library system. Gamit yung ating MERN stack. Sana mayroon kayong natutunan. At yun nga, nakuha kayo ng idea doon sa mga tinuro kung ano, yung mga ginagamit na design. Yun nga, sobra kasing halaga niyan, yung mga yan. Yan. Sobrang halaga nila para ano, mayroon kayong ano, mayroon kayong idea kung gusto niyo mag-react. So, hindi ko naman sinabing kung wala kayong alam sa React, gumawa na kayo ng system. Sobrang halaga pa rin kasi yan ng, so punta lang kayo dito. So, dalawa kasi yan, React. Ayan, React. Ayan, React. Ito, dalawa kasi yan. Kapag pumunta ka dyan, so, hindi ako, unti lang ako binabasa dito. Siyempre, yung mga basic lang naman po yung inaano dito. So, kapag siyempre, nagkari ng React, test mo lang po yung mga basic dito. Pero may isa pa akong binibisita talaga, React. Ito, so, punta lang kayo dito sa React. Yan. Create. Yan. React apps.dev. So, ito talaga yung binabasa kong documentation. So, ito, i-copy mo lang yan. Ayan, yung, ibig sabihin ng my app na to, ito yung pangalan ng, magiging folder mo sa front. So, ito yung inano natin is, ang pinangalan ko is front end. So, para, maano ng iba is, ito pala yung pinaka front end mo, sama-sama na dyan. So, yan. Paano naman nanin yan? So, kunwari, yan mo lang yan, ganyan. Oops. Wala atang na-copy. Wait lang. So, copy ko lang. Oops, hindi ata na-copy. Copy mo lang yan, ganyan. Kapag react yung ano mo pagkaiba to pagkaiba to doon sa React Vite. So, ito React lang. Yung parang React na walang halong React Vite. So, ito na yung may so, niraran nga to ng kapag na-install yan, npm start. So, yung React Vite naman, npm run dev. So, magkaiba ba sila ng ini-install? So, magkaiba sila ng pag-install. So, sa React Vite, ganito naman siya. Ganito naman pag-install sa React Vite. So, ayan. Ganito naman yung pag-install. Ayan. npm init vite. So, ano nyo na lang. Ayan. npm init vite. Ay, Vite, sorry. npm. Nasa inyo na yan kung Vite or Vite yung pronunciation. Tapos, client. Ito ibig sabihin ng client. Ito yung pinakapangalan naman na folder mo sa front. Client pinangalan ko doon. Pero, nasa inyo kung front end or ano pa man yung magiging folder mo sa front. Yan. Select nyo lang. Ito kasi dito ko yan. Select React. Select yung JavaScript. Tapos npm install. Run nyo na. Yan. Ako kasi mahilig ako
lagay ng guide. Siyempre, ito rin yung tips ko sa inyo na para ako na matagal na kayo na hindi nakapag-program. 2 weeks, kakalaro ng ML, minsan nakalimutan na, di ba? Or ibang games. Tapos bumalik ka sa code. Minsan hindi mo naman agad ma-memorize. Kung talagang ano ka na, mamaw ka na, hindi mo na kailangan ng ganito. Is, yun. Pero kapag tayo na hindi pa sobrang mamaw, so need natin ng ganito. Yung para mayroon tayong babalik ang guide. Kung paano ini-install, paano mahalaga sa atin. So yun lang, ito lang tips ko sa inyo. So sana may natutunan kayo at na-explore ko kayo dito sa gagawin kong project. Hindi pa ito tapos pero yun lang din ang naisip ko na gagawin. So maraming salamat sa subaybay sa ginawa kong video para dito. Sana may natutunan kayo at mayroon kayo nakakuha idea dun sa mga tinuro ko para makagawa ng web dito sa Merstack, tapos mga bootstrap, yung iba pang mga package para magamit. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga.